Alright. Hindi ko po ginagawa ito, no? Kasi kanya ko lang gustong gawin to. Ang tawag ko kay Perry, idol. Why idol ang tawag ko sa kanya? Kasi alam ni Perry, matagal na rin ako sa billiards eh. Actually, sabay kami ni Perry eh, no? Alam mo, Perry, no? Going back mo muna, bakit ka tinawag na idol kita? Going back, nag-alaga ako ng player. Bandang huli, hindi ko na sila kayang alagaan. Ikaw yung naging maraming alaga. Di ba? Napunta lahat sa'yo, yung mga players. Mabibilang mo ba ilang players ang inalagaan mo noon during those times? Ang dami mo inalagaan noon eh. Di ba? Siguro yung natatandaan ko mga 29. Wow! 29? Ako natatandaan ko mga 15 lang eh. 29. Pero, Ganong karami ang inalagaan ng players. pero meron pang dumating. Kaya lang late na eh. Actually, yung pag-aalaga ng players na yun, Oo. nag-start yun dun sa tatlo. Si Banban, si Orculio, si Gaga Gabica. Yung naalala ko. Tsaka may housing lot sila noon eh. Di ba? Pero wala naman akong balak ipalakihin yan o manage. Sila lang kasi sila lang laging kasama ko, nakaka-inuman. Okay. Sinasamahan ko sila sa mga money game. Pero nung nagre-reklamo sila, hindi sila makapunta ng Amerika, tinulungan ko sila makapunta ng Amerika. Okay. Bakit dumami? Remember mo yung IPT? Hindi ko na masyadong ma-recall. Yun yung pinakamalaking premyo ng bilyard. Yung During those times. nanalo si Epe ng $500,000. Ito ba yung kalaban niya si Rodney Morris. Rodney Morris, yes. Pero parang hindi sila bayaran doon. Bayaran ba yun? Hindi ko alam eh. Basta, Naalala ko na bigla. very lucrative yun. Yes, yes. Kasi ang lalaki ng premyo, mura pa naman ang dollar, no? Madaling maliit ang gastos. So, para matulungan yung mga bilyarista, tinrain ko para makapunta ron. And malas, nakulong yung may-ari nun eh. Okay. Nakulong. So, natigil ang IPT. Alright. Even yung World Pool Association, natakot yun dun. Kasi sa laki ng binibigay nilang pakinabang sa player, o talagang aalis yung player sa kanila, pati sa matchroom. Wala, tumaas nga ang presyo ng prices ng mga matchroom dahil dun sa IPT. I see. So, dun dumami yan. Now, nung nawala, saan mo isasali yung player mo? Alright. Una-una, di mo naman kaya padala sa abroad yung 29 players. Correct. Impossible, di ba? So, pipili ka lang ng konti, yung ibang players mo, nakanganga. Alam mo naman sa Pilipinas, wala naman tournament. Correct. Oh, para kang namamana ng tutubi. Di ba? So, eventually, dumating yung time naman, nag-away naman yung politika ng... Oo. Nag-away, nag-clash yung BSCP against dun sa grupo naman ni Poch. Coach po yan. Na actually, ang pinaglalaban lang namin noon is a real qualifying. Kasi ang nangyayari noon, pili-pili lang yun, turo-turo. Kahit nag-qualify ka, hindi ka pupunta sa abroad, hindi ka na ituro. So, nagkaroon ng problema yun because one of the members, founder ng BMPAP was Jonathan Z. Yes, yung taga Negros. Yes. Yung mga player niya, kahit magaling, hindi napipili. So, we formed the association BMPAP to cure. Ang problema, si Puyat, nag-away naman sila ng grupo nila Makabenta because sabi nila Makabenta, si Puyat daw hindi nagtatayo ng tournament except invitational. Okay. Na si Efren, kalaban, puro foreigner lang. So, nagalit si Puyat. Binoykot ngayon niya yung BSCP, yung kay Makabenta. Lahat ng gagawin ng Makabenta ng tournament, hindi siya sali si Efren, Django, etc. And during that time, Efren is Efren.
Correct. So kung walang Efren, magtatayo ka ng tournament, wala ka sponsor. Tama? Okay. So, Nagsama rin kami ni Puyat eh. Kaya alam ko lahat ng mga kwento. nakontrol yun, natumba si Makabenta. Yes. Nawala si Makabenta. Nagka-heart attack pa yata eh, no? Hindi ko alam eh. Anyway. Basta ako tinulungan ko rin naman siya. Pero, maiba lang. Buhay pa ba si Makabenta? No, buhay. Buti naman, naka-recover He's still writing, still writing. Naka-recover siya. He's still writing sa Manila That's Times. good. That's good. Good to hear. Okay. So, yun. From there, naglag na ang billiard. Okay. Nawala sa scene. Totally nawala. Because of that away, yung medyo nawala. Tapos, siyempre ako, nag-relax na rin ako. Anong gagawin mo? Wala naman tournament. Hindi ka naman tinutulungan ng gobyerno. Kaya nagtayo kami ng National Collegiate Billiards League. Pumunta ako sa PSC. Okay. Ikausap ako doon, abogado eh. Humihingi kami ng 200,000 just to continue yung college. I believe it or not, 200,000, dininay kami. Samantalang yung Ito ba yung college billiards? Oo, naalala ko. we were denied. So, sabi ko, basketball ang million-million ng mga budget. Di ba? Yeah. Football, million. Pero yung billiards na we are champion and we are accepted internationally that we are one of the best in billiards, 200,000 was rejected. So, ang feeling ko, kung ayaw niyo pala itong laro ito, bakit ako magpapakahirap? So, hindi ko na tinuloy. So, naglag lalo. Nagkaroon ng pandemic. Yeah. Nakita ko yung mga player, walang ginagawa. So, nagpa-tournament ako. Ito yung Sharks. Ito na yung... Na-develop naman. So, bale, ang umpisa ng Sharks, anong year? Pandemic. Pandemic time. 2 years ng pandemic. Biro mo, no? Pandemic time, nagtayo ka ng Sharks. Kasi, Ang ganda naman ng timing mo. kasi walang ginagawa eh. Meron kami isang area doon na secluded naman. COVID-free naman yung area. So, nakakapaglaro. I see. Sabay pala tayo, may tinayo rin ako. Yun nga lang, yung mga player, naglalaban sila, hindi sila nagkikitaan. Kumunga akong mga international players din na nagpapatournament ako, pero hindi sila nakikita. Doon ko tinayo yung tinatawag na sharpshooter. Kanya si Kyle Amoroto, pinangalan kong sharpshooter. Sabi ko, Kyle, yung programa kong sharpshooter, ipapangalan ko sa'yo. Yun ang bibit-bitin mo, ha? Oh, yes, sir. Sabi naman niya. Ngayon naman. Ha? Ngayon. Yeah, correct. Pero ibig ko sabihin, sabay pala tayong gumawa ng event nung pandemic. I see. Anyway, inumpisahan ko yung interview ko, sabi ko, idol ko si Perry Mariano. No? Considering na supposed to be, dapat nga may inggit ako sa iyo eh. Kasi siyempre, 'di ba? Yung love mo sa billiards, hindi ko magawa eh. No? Nagtayo ko ng team event, hindi ko talaga napa-work, no? Ikaw lahat ng ginawa mo, gumawa ka ng team event, click, lahat. Parang lahat ng swerte nasa iyo, Perry. Kaya ako dapat naiinggit sa iyo eh, di ba? Sa akin walang nangyari sa batang tirador eh. Pero sa iyo malayo na narating mo. Yeah, at saka nakita mo naman, hindi naman ako nakikialam kahit kanino, di ba? Just do your thing. Anyway, ang gusto kong malaman ngayon, ginagawa mo to, sa tingin ko lang hindi na kailangan umalis ang player para mag-compete sa ibang bansa. Kasi sabi ko nga sa mga player, no? Ayoko na lang magbanggit ng mga pangalan ng mga player. Sabi ko sa isang player na magaling, sabi ko, okay, pag hindi ka umabot ng finals, lugi ako. Oo. Kinuwenta ko na eh. Sabi ko, quarter finals, break even lang ako. Nagpapadala rin ako ng player, di ba? Alam ko yan. Oo, sabi ko, no way. So ikaw, ang ginagawa mo ngayon, ang balita ko, nakikibalita rin ako, ang tataas ng sweldo ng mga players mo sa team. So iniisip ko, sabi ko, bakit pa kayo kailangan mag-abroad
Di ba? Kawawa naman yung sponsor nyo. Matatalo lang ng pera. Tsaka hindi Kayo gusto tatagal. nyo magbakasyon. Hindi tatagal. Hindi talaga tatagal eh, no? Kaya ako, hindi ako tumagal talaga. Tumuob ako nun eh. Hindi tatagal. Kasi sabi ko, wow, papadala kita. Pag hindi ka umabot, talagang matatalo talaga ako. Dollars yan. Exactly. Ang laki eh, di ba? Dollars yan. Lalo na sa US, sa Europe, foods. Oh, hindi ko Dollars makalimutan nun. Piti pagkain, ang hinihingi sa akin, $20 per meal. O di 3 milyon. O di doon pa sa pagkain, $60 na ako. Ano? Anyway, kanya kita ina-idolize is because yung ginagawa mo ngayon, binigyan mo ng hanap buhay ang mga players na hindi na sila kailangan mag-abroad. Magpakahirap doon. Pwede na sila dito. Lalo na pag gumanda pa. Dapat yung foreigner na pumunta dito. Kasi tayo bitak maraming bilyarista. Sandali, baka magalit ng matchroom sa'yo niyan pag sinasabi mo yan. Hindi. Ang matchroom sensitive sa ganyan eh, di ba? Iba kasi ang mushroom eh. Ang mushroom, Sige. promoter yan. Okay. Ang promoter, sila yung buko sponsor, papatournament sila, may World 9, World 8, blah, 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 blah. Ito hindi, itong ating ginagawa, puro exhibition games to, may tournament, ranking natin, sarili natin, wala tayong pakialam sa kanila. Ngayon, kung gusto sumali yung players natin sa mga world, hindi naman natin pipigilan eh. Hindi katulad ng, yung katulad nila, pinipigil yung player sumali doon. Di ba, nangyari sa WPA. Wala tayong ganun. Tayo nagpapalaro rito para mabuhay yung player natin. At the same time, kung gusto nila sumali doon, bakit hindi? Make a name outside of the country. Hindi, yung nangyari talaga sa matchroom talaga, naging problema yun. Pero ang balita ko, nag-give in ng matchroom kasi pag dinimanda sila ng WPA, silang matatalo eh. Matatalo sila sa kaso. Yun ang yun ang federation ng buong mundo eh. Paano ka mananalo? Correct. Subsidize ng gobyerno yung iba. Oo. Kagaya rito, BSEB, subsidize ng gobyerno yan. Oo nga. Babanggain mo. Mahirap yan. Okay, ito medyo ma-intriga siguro itong tanong na to. No? Pwede mo namang hindi sagutin. Ano pinagkaiba mo kay Marboys? Kasi Marboys, napansin ko, pag may tournament ka rin. Sinasabayan ka ba ni Marboys o ikaw ang sumasabay sa kanya? Hindi. Medyo ma-intriga ba yung tanong? Never ako sumabay kahit kanino. Kilala mo naman ako. Yeah, pero yung mga tournament nyo, halos parehong petsa, parehong timing eh. Ngayon lang ako nakakita ng ganyan. Actually, sa Pilipinas, bigayan yun. Kahit kay Manny Pacquiao, tinatanong namin sila, kailangan ba yung tournament mo? Iiwas kami. Ayun. Etong Marboys, I really don't know kung anong pumasok sa isip na itong mga to. Hindi ko alam kung anong purpose nila, kung bakit sila sumasabay. Kung gusto nila sabayan, okay lang naman sa akin. Oh, kasi kamukha niya. Itong March, nagkano ka ng tournament. Yung sa'yo, patapos pa lang. Tapos April, meron kang in-announce, sila may announcement din na meron din silang tournament sa April. Same days. Hindi ko talaga alam, hindi ko alam. I see. Mahirap naman manghula kung ano gusto nila. Pero something is wrong with their heads. Okay, anyway, mabalik tayo sa tournament. Ano? Ang pinagkaiba kasi ng ginagawa mo, Perry, okay? Iba yung maski na hindi ka sumali sa tournament. For example, let's say mayroong gusto sumali sa tournament, let's say sa Marboys. Di ba? Paano kung hindi siya umabot ng finals? Di ba? Marboys? Hindi, ang ibig ko lang sabihin, ang problema kasi ng mga tournament maski na matchroom. Kwentahin mo sabi ko sa mga players, kwentahin mo yung tournament. Okay, magkano bang kikitain ng finalists compared sa nanalo ng quarterfinals tsaka round of 16? Break even lang yung mga round of 16 tsaka quarterfinals eh. Tama. Yun nga yung sinasabi ko. Yung ginagawa mo ngayon sa team event mo, di ba? Yung player mo, sumesweldo. No. Sumesweldo. So, win or lose, At saka yung... kumikita sila. So, parang talagang PBA na. At saka yung walang sweldo, meron kaming yung ibang natirang player na hindi ma-accommodate ng SBA. Meron kaming ginagawa na event para sila magkaroon ng rekurso. Ito yung Itong Lucky Break. lucky break. Okay. Now, we are planning to open up at least another 4 channels sa TV Yeah.
na pwede silang maglaro ng may iikli na may pera. Kasi everyday may tournament sila, hindi sila mawawala ng rekurso. May 3 months o 3 sila, kikita sila. Meron tournament na ranking, maikli lang, 1 linggo lang. Susunod, may ranking na naman. May speed shoot, marami tayong magagawa sa bilyar. So bottom line nga, maliban sa team event na may sweldo sila, may mga rekurso pa kasi may pa-tournaments ka. Marami yun. Okay. Ino-sponsoran kami ng mga companies Yeah. na kailangan ng properties. Properties, yung bilyar. Okay. And alam mo na, ang property, kailangan mo dyan, magagaling na bilyarista. O, hindi, sino manonood? Okay. Ngayon, mabalik tayo sa tournament mo. No? Dati kasi, ang trabaho ko sa Channel 4, maghanap ng sponsors. Marketing ang naging trabaho ko sa Channel 4 noon. Paano kung sabihin sa'yo, oh, Perry, may kilala akong sponsor eh. Gustong sponsorin yung mga tournament mo. Di ba? Pwede naman. Pwede yun. So kung may makumbinsi ako, let's say, example lang, yung malalaki, dati kasi ang sponsor ko, Tanduay, di ba? Assuming yung mga big company, Tanduay, San Miguel, Smart, kadalasan ba, okay na yung silang sasagot ng prize money? Sila na yung major sponsor. Kung ang prize money mo, let's say, 1 million, Pwede. sagutin nila yung 1 million, sila na yung tinatawag ng major sponsor. Anyway, meron ka naman sarili mong TV. Sponsor. Hindi, meron ka naman sarili mong, may sponsor ka nga, pero sila yung magiging major. Sila yung title. Sila yung title. So, pag sila nabigyan na yung prize money, sila na yung title sponsor. Sila na titles mo. Aba, pwede mo pala ako maging ahente ulit, ano? Pwede yun. Wala nang problema. Pag sinagot nila yung prize money, sponsor sila. Sila na yung title sponsor. I see. Well, hopefully magawa ko ulit, at syempre 69 na ako eh. At saka Ikaw, 73 na, di ba? Pero ikaw, swerte mo, meron kang Hadley Mariano. Ako, wala akong Hadley Mariano eh. linya mo yun. Ha? Linya mo, passion mo rin. Oo yung nga, pero iba kasi yung pag medyo bata-bata ka. Siyempre, Aggressive ka eh. Kaya Tsaka sabi ko, swerte mo, meron kang Hadley. Mabilis ka mag-isip. Correct. Tsaka iba na yun. Iba ng technology. Hindi na natin inaabot yan. Anyway, kanya po ako nandito kay Perry. Nagpapasalamat naman ako dahil inibita ako ni Perry dito maging Diamond member. Excuse me, tama? Yung Diamond membership namin sa Batang Tirador, we will start promoting it, no? Pwede silang mag-bet sa amin using QR code, tama ba? Kasi kami content provider. Content provider, okay? Explain mo. Ang sponsor namin is a sports betting company. Okay. So, yun ang magbibigay sa inyo ng ganun, ng mga percentage, whatever. Okay. Kami content lang. Ginagamit lang kami. We are not really involved sa gambling. They are involved. Kasi license sila eh. Okay. Kami, hindi naman may license. So, binibigyan ka namin nun to promote the game. Which is, alam ko naman, ano ka sa bilyar, gusto mong tumulong. Well, konektado pa rin, siyempre. So, it's one way of helping the billiard player exist. Again? Helping the billiard players earn and exist. Exist. Kasi mamamatay na yan eh. Oo. Magugulat ka nga dito eh. Pamasahe lang, wala pa para pumunta sa tournament eh, di ba? Correct. This way, nabubuhay sila. Meron silang hanap buhay. At the same time, nagiging hero sila sa region nila. Correct. Kakaroon ng pangalan. Malaking tulong. At saka, property lang naman to eh. Yeah, ito ang Hindi, support. alam mo, kailangan ko pumayag na in-invite mo ako maging, ano ba tawag sa akin? Diamond. Diamond lang or Diamond member? Agent. No. Ha? Agent. Oh, Diamond agent. Okay. Dati kasi, kanya ako na-involve sa mga players. Yun nga, mahilig din akong tumaya eh. Di ba? Dati. No? Yun nga lang, napansin ko lang, pag tumataya ka, mas maganda pala yung tumataya ka ng
per game. Hindi yung player. Kasi pag tumaya ka sa player, matatalo ka. Kasi ang nangyayari, di ba? Bibigyan mo wala talagang panalo eh. Kasi pag natalo yung player ko, para mabawi ko yung pera ko, kailangan manalo siya ng 2 beses. 3. Hindi na, 2 naman. 2 naman. 3. 3 ba? Well, anyway, 3. to cut the story short. Tabla ka lang nun. To cut the story short, mas maganda palang tumaya ng per game na lang. Yun ang ginagawa mo ngayon sa Lucky Break, no? Yun ang ginagawa nila. Correct. So, hindi They supply the game. so ang maganda doon, hindi ka na pupunta sa mga bilyaran para mag-park, magpagod, mausukan pa, di ba? Pagkatapos, papawisan ka pa, karamihan naman well, ang bottom line is dito as Diamond member agent, di ba? Pwede kang tumaya using your QR code. Di ba? Per game lang. Per game. At saka nasa bahay ka lang. Kahit, di ba? Kahit nasa kwarto ka, natutulog, hindi mo na kailangan magpunta noon. Hindi ka masusubo na malaking pera. Kanya nga, yun ang maganda. Yung sa labas, alam mo naman yun, kung magkano banatan doon. Ang mawawala sa manager, 40%. Correct. Ano matitira sa... Papakainin mo pa, yung balato pa. Ang gusto ko lang malaman, Perry, ang Pilipino kasi gaya-gaya eh. Okay? Alam ko, brainchild mo to eh. Noong nagsama tayo sa ganyang sistema, hindi pa hinog eh. Ngayon, hinog na. Paano kung gagayahin ka ng iba? Meron ka bang sole license na hindi ka pwedeng gayahin ng iba? Hindi, okay lang. Gayahin na ako gusto nila. So, pwede ka palang gayahin? Kasi sa kanila yun, musul ang player. Ang player, hindi naman yan tumutubo sa lupa. Okay. 30 years ko nang kasama yung mga player. Okay. Maybe more. Si Dennis is 19 years old. Nasa akin niya 19. 48 na yan. Si Nasa Dennis. akin pa rin. Yan ang paborito kong player, si Dennis. Okay. Yung mga magagaling na player, during my time, nasa akin eh. Yung magagaling yan. So, gagawa ka ng ganitong mga player para mo makopya. Kasi, mahirap magpatubo ng player. Isang player, bago ito gumaling, will cost you millions. Kanya na uso yung 100 racks mo di ba? Nakita ko yung mga player mo, talagang kailangan mabuo yung 100 racks mo You supply mo yung basic needs nila, Yeah. yung training nila. Magastos yan. Tsaka correct. hindi ka naman siguradong mag-champion to kahit train mo na yung train. Yeah, pero iba na yung noon Yung ginagawa mo ngayon, wala ka ng gastos sa player. Kasi hindi na sila kailangan mag-training. Wala na. Di ba? So, Tsaka binibigyan mo na lang ng programa. Yeah. Gawin nyo. Ngayon, yung nakakarinig ng interview na to, paano kung narinig niya, gusto kong sumali dyan kay Perry Mariano, gusto kong maging player ng Lucky Break, gusto kong sumali ng Sharks. Paano gagawin nilang sistema kung gusto nilang sumali? Mag-apply lang sila. Manalo sila sa ranking tournaments. Makita magaling sila. Di ko. Okay. So yung mga pa-tournament mo, pwedeng sumali lahat. Tapos doon sila madidiscover. Pwede. I see. Yan, kung hindi ka man pangit ang performance mo, ganun talaga. Practice ka. Ganun. Bata ka pa, sige. Tuloy mo lang practice mo. Paano yung mga sumasali sa Lucky Break? Yung ba, nag-qualify pa yun? Top 64 na yun. Nag-qualify lahat yun. So kung di ka palang magka-qualify, hindi ka makakasama sa Lucky Break. Hindi ka magagamit. So wala palang palakasan system. Wala. Na kilala ko si Perry Mariano. Pwede ba ba? Sama ako dyan. Wala. I see. Magmumukhang tanga yun sa TV. Okay. So ngayon, naintindihan ko na. So kung gusto pala nyong sumali sa Lucky Break, at saka ano pangalan sa yung team event? SBA. SBA, no?
Iba yun. Iba yung SBA sa Lucky Break. Kanya nga, yung SBA, yun Yan ang yung NBA. team event, di ba? Ito yung NBA ng billiards. Okay. Anong ibig sabihin ng SBA ulit? Sharks Billiards Association. Sharks Billiard Association. Ito yung natapos na first conference. So, one conference pa lang yung natapos. May yung susunod. Kanya nga, four teams yung first conference, di ba? Ngayon 6. Uy, huli nag-usap tayo, sabi mo sa akin, 5 lang. So ngayon, 6 na. Okay. Just for curiosity lang, yung baka merong interesado. Paano gusto mong umangkin ng isang team? Magkano ang babayaran? Kasi gusto ko, isang team akin. Dati, 7.5 ata eh. Ngayon 10. Uy, pataas ng pataas. 7.5 million dati. Ngayon 10. To own a team. 10 million viewers. Okay. Yung 7.5, ikaw pa rin ang magpapasweldo sa player o hindi na? Ikaw, kasi may portion, yung kikitain ng Sharks, Okay. yung kikitain ng Sharks, SBA, a big percent of this goes to the team owner. Aha. Yung team owner, kikita sa lahat ng kita ng SBA. So, may pambayad siya sa team niya. Kanya nga. So Sobra 7.5 na yun, ano pa lang yun, rights pa lang yun to own a team. Tapos, Yun na yun forever hanggat di mo ibenta. okay, tapos yung pasweldo, bahala na kayo ng player mag-usap. Hindi, Paano- may salary cap. Yun yung susunod na itatanong ko. May salary cap. Magkano yung salary cap? Dati 600 ata eh, o 45. Ngayon nata aakyat mga 1M. 600,000 per Five per players. 5 players na. Okay. So pag kinuwenta mo per month yun, magkano kita ng player doon? Hindi, yung player pwede kumita ng 150 to 200 a month. Okay. May coach pa kasi yan eh. Bakit si Jeff De Luna, sabi niya sa akin, hindi ako sumali kasi gusto ko mas malaki. Ewan ko sa kanya, bahala sa buwan. Di ba? Hindi naman kami namimilit eh, di ba? Okay. We ask yung mga players, gusto niyo ba sumali sa drafting? Pag hindi sila nagbigay ng response, wala naman tayong magagawa. Ngayon, pag nandun yung draft pick, pipili yung owners. Tatanong ng owners, sino ba yan? Sino ba yan? Sino ba yan? May kasama silang coach. Yung coach, tinuturo, ito, gusto ko to, ganun. O, yun ang drafting. Pero Ngayon, hindi ko lang kung sabihin. ikaw, mayabang ka na player, kailangan ganito. Hindi ka madadraft. Hindi, Ngayon, pag hindi ko lumaki lang sabihin yan, yung sweldo ang Pag pinagtatanong. lumaki ngayon yan, lumaki. Oo. Lumaki. Siyempre, maraming gumagaling. Okay. Lumalaki sweldo, lumalaki. Ayun. Oh. May gumagaling na mga bago, may iwan ka na sa pansitan. Siyempre, ako yung team owner eh. Okay. Ang tagal mo nagsilbi sa akin eh. Okay. Bakit kita ipapalit? Dati ayaw mo sa akin. Oh. Human behavior. Loyalty ang importante. Hindi ba, Kahit naman hindi ba yung importante rin yung kikitain ng player na gusto niya, let's say 300,000. Kaya mo kung bigyan ng 300,000. Kung hindi ko pa kaya bakit ito milit? Sumugal ka sa akin. Ang maliit pa ako, sugalan mo ko. Pioneer ka. Kaya kung mayabang ka, magaling ka. Ang sport, hindi naman forever magaling ka eh. Hindi naman katulad yan ng nagbebenta ka ng real estate. Habang tumatagal, tumaganda, gumagaling. Hindi, ito hindi. Nginginig na yung kamay mo, malabo na mata mo. So you have to catch the opportunity ngayon hanggat kaya mo pa. Pero kung nakaka 150 to 200,000 naman ng player, di hamak malaki na rin yun. Malaki na rin yun. Oo. Mahirap nang kitain sa international tournament yun. Mahirap nang kitain. Kahit naman yung mga basketball player, ganun lang kita niyan. Okay. Hindi, ang kinukumpare ko lang, kung kumikita yung player ng 150 to 200,000 naman, sa tingin ko, mag-compete siya sa mga matchroom events. Hindi rin niya kayang kitain yun eh. Kasi hanggat umaabot siya unless umabot siya ng finals palagi. Ibang Hindi usapan. mo na mangyayari yun. Exactly. Oo. Bakit ang gusto kong itanong dyan, yung ginagawa ng mga
yung mga nagpapa-events, parang iniisip ko, ang layo ng pera compared sa ibang tournament. Kamukha niyan, yung nanalong babae, no? Semifinals lang, ha? Yung si Iyala, parang 18 million. Hindi man na lang nag-champion. Yung babae. Saan yan? Yung sa tennis. Tennis? Yes, yes. Naka-semifinals lang, 18 million pesos, pare. So, sa akin, Alam mo bakit? ha? Alam mo bakit? Sasagutin kita. Oh, sige. Oh, yun nga ang tinatanong ko, bakit ang liit ng prize money ng Ang tennis, ng billiards? golf, Okay. basketball, baseball, hockey, basta lahat yan nasa mainstream. Mainstream na sport. Okay. Lahat yan properties. Lahat yan binabayaran yan ng sports betting. Properties. Okay. Kahit NBA. May, Kahit NBA. may sports betting. May sports betting. Okay. Nasa sa mainstream sila because meron silang sponsor. Tignan mo yung Mosconi Cup. Tignan mo sino yung sponsor nun. Okay. Gambling, mga sports betting companies. Di ba? Ah, So, nasa mainstream sila. Ang billiard is far behind. okay. Ngayon pa lang tayo gumagawa ng paraan para tayo makapunta sa mainstream. Which is mahirap. Mahirap ang gawin. Kasi ang billiards, international game, sikat. Pero walang nag-i-sports, walang nag-try. Meron man nag-try, nag-fail. Dahil tayo, sinusubukan natin sa Pilipinas muna. Ito yung gusto mo ma-achieve. Ganun ba? Kaya mo ginagawa tong... Para maka-mainstream tayo. Oh. Oh. Ay na, Dahil hindi tayo mapunta sa Olympics. Eh. Oh. Ano ba Olympics? Sports betting yan. Ngayon ko lang alam yan. Oh. Iba ni Perry Mariano talaga. Yung FIBA. May sports betting yan. Bakit sikat? UAAP nga, gray So, nga bottom lang. line, kung walang sports betting, Mahirap ma-mainstream. mahirap, ma-mainstream. Yung SIPA ba, meron? Medyo, ngayon ko lang naintindihan because of Perry. Ping-pong. Di ba? Mababang klase. And para sa akin, billiards dapat makapasok sa mainstream. Sa mainstream. Para lumaki ang pakinabang ng player, gumanda ang buhay ng player. Pero ngayon, ginagawa mo rin yung sports betting. Kanya ginawa mo kung Hindi, diamond. content lang tayo. Content. Pareho rin ng pareho rin ng NBA. Lahat siyang content, wala naman sugal din. Okay. Tayo ganun din, content. Pero ito mga backers natin. So, yun yung content, may backers ka. Eh, yan ang sponsor mo eh. Doon ka lalaki. Tapos kami, as Diamond agent, Nandito kayo. pwede kami tumanggap ng mga bets. Tama? Nandito kayo sa... Wow. Ito kami properties. We create events. Galing. Entertainment yan eh. Galing. So that people can enjoy yung billiards more. Kasi subukan mo manood na... Ito. Subukan mo manood ng basketball. Kahit anong laro. Okay. Nang wala kang kilala, wala kang bets, hindi ka tatagal. Ngayon, subukan mo manood ka ng kahit ano, pinustahan mo kunyari yung asong yun o kung sino man yun. Panonoodin mo mamatapos eh. Kasi meron kang interest. I see. That's why itong mga mainstream na to, itong mga lahat to, interesado lahat ng tao kasi may pinanonood sila. Tama. Kaya pag nagpunta ka ng Las Vegas, talagang sports betting talagang sikat eh, no? And they are, ang gobyerno nila kumikita ng trillions of dollars. Dito, because of our hypocrisy, we're still poor. Oo nga. O di, alam mo, sa kwentuhan natin, Perry, no? Dahil inaayos mo yung pinag-uusapan natin. Eventually talaga, lahat ng player, pupunta na sa'yo. Pupunta na sa SBA or sa Lucky Break or basta sa'yo na sasama. Dahil nakakasigurado silang mabubuhay sila. Di ba? Kahit nag-i-start pa lang tayo ngayon, nabubuhay na sila eh. Di ba? Bakit ako sasama sa isang honky-tonk kung hindi mo alam kung saan ka papunta? Si Puyat, di naisip yan, pare.
Hindi. Siguro hindi lumaki yung ano, In yung hindi fairness- para hindi lumaki bilyar. In fairness kay Puyat, hindi naman siya ganun ka-interesado dyan. Ang talagang interest ni Puyat is exhibition games lang talaga. Well, sa bagay, in fairness, iba rin yung napalaki rin niya yung billiards No. because of hawak nga niya si Efren. In At saka, fairness, yung start ng billiard, si Puyat nandiyan. Oo. Hindi naman kumikita sa player yun. Okay. Hindi kumikita yan. Abono lang ng abono yun. Kaya lang, Sa tingin ko nga, kasi Gusto niya yung sport, wala tsaka- namang pumapasok na pera sa kanya. Wala. Abono nga, sa tingin ko nga. kasama ko yan eh. Wala. Walang pumapasok ng pera dyan. Dahil nga masakit din sa akin nung nakita ko, tinatrabaho siya na matanggal sa BSCP. Oh, Dahil sabi ko sa anak ko, you help your tito. I see. Kung kailangan yung banggain kung sino man yung mga gagong yun, banggain nyo. Dito naman tayo, buhay pa tayo. Nagkasama rin kami ni Puyat. Alam mo, maliit lang yung mundo. Nagsama-sama tayo basically, di ba? Yun nga lang, ikaw yung natitirang idol ko. Talagang, isipin mo talagang napaunlad mo yung billiards, no? Talagang, ang laking bagay ng ginawa mo. Sana maging tuloy-tuloy. Di ba? Paano mo naman na-invento yung Lucky Break tsaka yung Sharks? Bakit yun ang pinili mong pangalan? Sharking. Ano? Sharking, di ba? Shark King. Sharking. Sharky. Yung sharking, yung ginugulo mo, di ba? I see. Nanggugulang ka. Nanggugulang ka. Sharking tawag mo. And now, naintindihan ko na. Kanya pala, sabi ko nga, one time nanonood ako ng Sharks. Bakit pinapayagan yung Sharking, yung maingay yung mga... Sinadya mo pala yun. Hindi ako. Sinadya mo pala yun. Yung pangalan nag-iingay yung mga crowd. Yung pangalan ng Sharks, ginawa namin ng anak ko yun dahil sa Sharking. Si Hadley. Ngayon, nung tumagal, yung anak ko natuto sa liga because he was reading Google, whatever. Sabi niya, Dad, bakit hindi tayo gumawa ng liga? So, we started. Ang laki ng kapital, sabi ko. Kukunin natin yung mga foreigner, ang laki ng kapital. Sabi niya, Dad, ganito na lang. Because we started the idea na kinukuha na namin yung mga player, 1 million. Oh, wow. Ma'am, pati yung foreigner, kinukuha namin. Actually, pumayag na yung mga foreigners maglaro. But, hindi namin kayang i-sustain. Kasi, wala pa tayo sa mainstream. Paano ka mag-sustain? So, sabi niya sa akin, Dad, ano na lang, mura muna. Mukha ko, sige, mura. Pero yung SBA was his idea, not mine. Galing. Sinusuportahan ko lang, kagaya nun, yung sharking, ganun. O dahan-dahan sabi ko, ito, kontrolin mo to, huwag mo nang ganito. Kasi, trial. Pero, ang succeed, ang daming viewers. Yeah. Millions. Oh. So, ibig sabihin, successful. Alam mo, kahit may basher, successful. Alam mo sana, ang gusto kong magkaroon. Actually, ginawa mo Nagtayo ko ng arena doon sa bilyaran ko. Pero yung ginawa mong arena, magandang ginawa mo. Pero gusto ko sanang arena yung pwede ka talagang mag-attend na pwede kang uminom ng alak. Yung bang dito, yung bang arena mo, pwedeng gawin yun na habang naglalaro, pwede kang uminom doon, at pwede kang umorder Dito sa Sharks, pwede. Sa iba, hindi. I see. Yun ang gusto kong arena. So magagawa pala yung dito pag nanonood ka. No, pwede. I see. May bayad ba yun? May entrance fee pa ba yun? Wala. So yung ginagawang event dito, pwede ka palang mag-attend ng libre. Pwede ka pang doon ka na mag-chill out. No. Galing. See, lahat ng ideas ko nagaya mo Ikaw naman. Ikaw ang magaling talaga, kanya idol talaga. Mahilig ka rin naman sa bilya. Mahilig lang ako mag-umpisa, pero walang nangyari. Ahead of its time. Well, anyway, ang naisip ko lang gawin ngayon, actually, kaya ako pinangalang Batang Tirador. Gusto kong subukan buhayin yung mga bata na hindi masyadong binibigyan ng pansin. Pero ikaw nagpapaturo naman ka rin ng juniors dati, di ba? Pero parang nahinto.
hindi man na tinutuloy. As property, hindi pwede yung bata. Okay. So, hindi pwede. Kahit sila JB Sukal, nag-a-apply yun. Hindi pwede. Oh, Actually, JB Sukal, ako nag-train. yeah. Kaya lang, maraming problema. Basta't maraming nakikialam, ayaw ko na. True. Alam mo, si JB Sukal, pinapunta ko yan sa bahay, binayaran ko yung pamasahe niya. Sabi ko, ang kondisyon natin, mag-aral ka, after ng school mo, pwede ka nang lumarga sa mga bilyaran. Ayaw talaga niya. So sabi ko, sige, pakakawalan na kita. Ayaw talaga mag-aral ng bata eh. Talagang gusto lang magbilyar na magbilyar. Pero, alam mo, mala nung iniwanan niya ako, doon siya sumikat. Siyempre, Sumikat. Talagang naging nag-viral yung bata. hawak ng mga vloggers. Hawak ng vloggers at saka hindi, may nagpipinance eh. Siyempre. Ha? Alam Hindi mo lang naman sa vloggers, ang dami nagpipinance sa bata. Siyempre, alam mo naman sa bilyar, basta may nagpipinance. Yung Hindi mo naman alam kung anong finance yun. Sinasabi pa nga ng iba eh, isa raw siya sa mga nagpasikat sa bilyar din eh. Ano ba masasabi mo doon? Kasi naging viral yung bata eh. Siguro, may factor din siguro. Pero hindi para magpasikat ng bilyar. Para sumikat siya. So sa tingin ko, yung batang yon, pagdating ng 18 noon, syempre adult, pwede nang sumali sa mga pa-event mo. Pwede. O yan, JB, kung gusto mong sigurado, pero habang bata, hindi siya pwedeng sumali, no? So, hindi pwedeng underage, at least 18. I see. So, uulitin ko, no? Yung nakikinig dito, kung gusto pala nyo sumali sa mga events, kailangan nyo mag-qualify. Oo. Walang palakasan system. So, yung qualifying naman, tuwing kailan yan? Everyone yan. Every month, meron kami. Ha? Every month? Every month, may ranking tournament kami. Normally, first of the month? Or Basta may 1 week na may ranking tournament. ina-announce ba yan? Hindi ko alam yan. Oo, sa Facebook lang. Ina-announce. So dapat malaman nyo kung kailan yung mga ranking tournaments. So para makapasok siya, mag-top 64 siya o top 32 or paano ba? Sa umpisa, sasali siya, makikita naman siya ng mga scout eh. Tapos yun, gumagaling to, papasok ka na sa top 64. Pag pumasok sa top 64, kahit di ka pumasok, may potential, sinasama ka rin. Ginagamit ka sa mga special games. Mm-hmm. Ngayon, pag yung mga dikdikan talaga, doon sila kumukuha sa mga magagaling. Yung mga naging world champion na, yung mga talaga up and coming na matitibay. Okay. Nakikita naman eh. Yung mga may maraming fans. Maraming Alright. fans. Mukhang busy na to. Kanina pa nagre-ring eh, no? At tatapusin ko na yung ating interview at magpapapicture uli kami. At maraming salamat sa mga nagtatanong. Next time, babalik ako rito. At pagbalik ko, gusto ko live. Kasi pag live kasi, nakikita mo eh. Sayang. I-edit mo yan. Diba? I-edit ko pa to? Hindi na. Hindi na. Wala naman. May sinabi ba tayong masama? Wala naman tayong sinabing masama. Pero next time, okay na yan. Next time, pagbibigyan ako ni Perry, ila-live ko. Kasi siguro gusto ko malaman ilan ang followers ng Batang Tirador. But the meantime, kanya nandito ako kay Perry kasi tinanggap ko na yung invitation niya na kami ang magiging diamond agent ng Lucky Break. Yung ba? Tama yan, no? So, si Oben Sena, yung aking marketing manager, starting tomorrow, i-announce na kung paano makasali, no? Paano kayo pwedeng mag-join. May involve, no? But bottom line, ang involvement nun, QR code lang ang katapat, di ba? So, pag yung QR code, ang halaga nun, 100 pesos, tama ba? 100 pesos. So, pag bumili siya ng 100 pesos na QR code sa Batang, yun. Sa Batang Tirador, Minimum load. Yun na yung gagamitin niya lagi. No. Paano kung yung 100 pesos niya, paano kung mag-zero balance yun? Wala na. Wala yun. Maglo-load siya ng 100 ulit.
So, Tuloy-tuloy lang. so walang maintaining balance. Wala. So, maski na mag-zero balance yun, basta mag-low lang siya, pwede nang siyang tumaya ulit. Pag sinabi kong tumaya, ito po yung tatawag na lucky break na nakikita nyo sa Facebook. Okay? Content lang yun, content. Content. Ang tayaan is another company. At saka, all companies actually, pwede yun. Kasi kinukuha nila yung billiard as content. Okay. Hindi naman yung billiard na nagpapasugal. Content lang yun. Right. So, meron pa tayong pag-uusapan tungkol sa pagiging diamond agent ng Batang Tirador. Okay na lahat yun, ano ha? Okay yun. So si Oben Sena, starting tomorrow, siya nang bahala sa pagpopromote ng Lucky Break sa Batang Tirador. Maraming salamat at maraming salamat kay Perry Mariano. Na, thank you, Ron. Okay.